Ang sitwasyon ng kalsada namin dito sa Barangay Tabok. Ito ang makikita nyo. Merong ganito yung basura. Ayan, nagsisilbing obstruction sa kalsada. At saka may mga motorbike na yan ang pangkaraniwang mapapansin natin, na at least sana merong 1 meter or half meter na setback sila. Huwag naman silang tumuntong doon sa kalsada, kasi nahihirapan yung mga nagsasalubungan dito. Kung minsan nagkakakiskisan, at kung minsan baka pagmulan pa ng away. Ayan, kita nyo yung motorsiklo na yan, oh. Nakasampa na yung mga gulong sa kalsada. Siyempre yung mga manibela nila nakalawit, oh. Kaya ganito, meron akong kasalubong, kailangan huminto muna, magbigay. At kasi nga masikip masyado ron. At dito naman ito medyo ayos naman tong parada ng motor na to. Pero ito lang, merong isang grocery dito na mayat maya talaga yan, magdidiskarga sila riyan. Nakasampa yung sa kalsada, yan ang truck nila. Kaya dito sa parte na to minsan nagkakaroon ng congestion. Ito naman ay merong isang bahay dito, kainan. Nakalawit yung bangko ng kainan niya na mesa. Dito naman sa parte na to, basura na ando nakadikit na sa kalsada. At medyo okay na tong dati medyo napapansin ko to yung mga sasakyan ng barangay. Pero ngayon maayos na ang pagka-parking. Kaya lang hindi ko malaman bakit nagkaroon ng ganito. Naglagay ng bakod tong, hindi ko malam kumpanya ba yan, na ayaw pa-parkingan yung kanyang lugar. Hindi, siyempre sumikip naman. Mala anong benepisyo sa kanya nito. Yan. Medyo may kasungitan siguro. Tapos dito yan meron dito na paradahan ng mga motor, ng mga habal-habal. Ito naman medyo maayos-ayos ngayon kasi wala naman pasahero. Pero kapag kasagsagan ng pasahero, mga nakalawit na yung mga gulong ng motorbike nila. So dito medyo okay naman kasi maluwag ang kalsada, hindi masyadong nakaka-obstruct. Pero ganun pa rin, minsan nagdo-double parking yan. Mas maganda talaga kung malinis yung kalsada, or kaya single parking lang, wala nang parking doon sa side na yon. Yan, sana hiling ko doon sa mga kinauukulan dito sa barangay, masikip yung kalsada at tanggap natin na hanggang doon lang ang kalsada natin dito sa barangay. Pero sana magkaroon lang ng tinatawag na pakialam doon sa tinatawag na safety net, or yung safety ng mga motorista at ng mga naglalakad na tao. Kasi siyempre masikip masikip na nga yung kalsada, pasisikipin pa. Suggestion ko, kung yung mga may-ari ng motorbike, nakabili sila ng motorbike, sana inisip nila na meron silang paparkingan ng motorbike, hindi yung ipaparking nila ron sa kalsada. So sana magkaroon ng at least ng shoulder yung kalsada, magkaroon ng rampa. At kung magawa ng barangay, matambakan yan, mga gilid yan. At para yung mga tao
maging safe sa paglalakad. Meron silang lalakaran gilid. Ayun, ito babalik uli ako. So itong lugar na to, meron nakatambak na basura do, yun at least maalis na sana yun. Napaka-eyesore masyado rin. Ayun, naglagay ng sako doon na isang motorbike na yun. Yan ako, sana wala dyan yung motorbike para at least dito laging congested dito Tapos merong isang truck na ubod ng lapad na kinakargahan ng mga tangke ng tubig doon. Hindi ko malam kung bakit inapprove ng LTO yon, yung lapad ng karsada ng truck na yun na mahigit sa kalahati ng karsada nasasakop. So kung pwede, pagbawal na yun. At ang karsada para sa lahat ng tao, pero hindi sa mga abusado na tao. Ito dito sa banda rito, yun yung sinasabi kong medyo may malala ng konti. Ito paliko ito, pero nandyan yan, no? Hindi naman maghapon na magdidiskarga yan, kaya lang meron pang nakaparadang isang sasakyan siguro nilaro sa likod. Yan, yung mga nagsimula na rito, yung mga motorbike na to. Ito lugar na paliko sana iayos nila. Naku, ito ang napakasama talagang. Dito nakiskis na ako rito, yung lugar na yan. Nagalusan na yung sasakyan ko riyan. Ito pa isa. Tapos merong gumagawa rito ng, merong tindahan ng mga piyesa ng motorbike dito, nagre-repair din siya. Sa sikip ng karsada na to, paparada pa yung mga motorbike dyan, nire-repair dyan sa gilid na yan. Hanggang sa, eto na, pauwi na ako, papasok na ako rito sa aking residence dito sa Dream Homes.